Good morning! Nandito na naman po tayo. It's Saturday morning, 11 o'clock. Nandito back to Medical Pearls. Sa araw na to, pag-uusapan po natin ang paglaban sa sakit. Siyempre, ang program natin sa Medical Pearls is tungkol sa kalusugan. Now, i-stress natin na importante ang maagang papakonsulta at paggamot sa inyong mga nararamdaman. Ika nga ang sabi, do it early and do it right. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Then, next slide please. So again, I'm Dr. Wilfredo Tagle. Welcome to Medical Pearls. Next slide. Yun. So kapag may nararamdaman, lagi niyong tatandaan. Mas maganda ang maaga, mas maganda ang tamang diagnosis kaagad. Katulad ng lower urinary tract problems like frequency, urgency, nocturia, and urge incontinence. Yung frequency po, yun po yung ihi kayo ng ihi. Pag may nararamdaman kayo, lalo na sa mga kalalakihan, 40 years old and above, pag kayo ihi ng ihi, wala pang 3 oras, maiihi na naman kayo. Although, there are external factors na pwedeng mag-cause kung bakit kayo ihi ng ihi. Number 2, katulad yung mga external factors are pag ang paligid nyo ay malamig or kayo ay tense na tense, kukuha ng exam. Yun po ay pwede rin magkaroon ng frequency na sinasabi natin. Urgency naman, ito po yung kayo ay parang hinahabol, hindi kayo maabutan. Takbo ka agad papuntang CR. Yun po yung urgency. Nocturia, ito yung gising ng gising ka sa gabi. At least 3 times ka iihi sa gabi. Ito po isa sa mga early manifestations. Pag kayo ay gumigising na para umihi sa gabi ng 3 or more times, kayo po ay may problema na sa lower urinary tract system. Urge incontinence, syempre yung pakiramdam nyo, ihing-ihi kayo. Then, ang iba pang nararamdaman, next, ay yung tinatawag nating voiding symptoms. Ano po yung voiding symptoms? Mabagal ang daloy ng ihi. Mahina na. Tapos, paputol-putol ang pag-ihi. Then, slow stream or mabagal ang manipis na. Then, yung emptying that is not complete. Parang pagkatapos nyo umihi, pakiramdam nyo, may natitira. Yun po yung mga nararamdaman. Pwede pa rin, next is the post-micturition dribbling or pagkatapos nyong umihi ay meron pang papatak-patak. Mapapansin nyo to sa matatanda. Pagkatapos umihi, basa ang pantalon, basa ang zipper kasi may tumutulo-tulo pa na ihi. Okay, so pag meron kayo na mga nararamdaman na to, ang isa pang manifestation ay yung tinatawag nating bathroom mapping. Pag kayo pupunta sa mall, ang unang nyong maiisip hindi yung sale, hindi kung saan kayo kakain, but ang maiisip nyo na saan ba ang pinakamalapit na CR. Pag napansin nyo itong nagiging ugali nyo na, ang tawag po doon is bathroom mapping. Malamang-lamang meron na kayong problema sa daanan ng ihi. Isa pa, yung
Pag sa CR ng lalaki, makikita nyo matagal kang umihi. Ikaw yung natitira. Di ba, pag nagsa-CR ng lalaki, tabi-tabi ang CR. Pag ikaw ay natitira doon, yung mga katabi mo ay natapos na, ikaw hindi pa tapos umihi, those are signs of prostatism. Okay, so ito ang mga magpapaalala sa atin kung meron na tayong problema sa lower urinary tract. I-share ko lang sa inyo na ito ay napag-aralan na. Merong lumabas sa journal, which is a multi-center study sa Europe, lalo na sa Spain. It is a Journal on Clinical Practice. Dito, inano nila assessment and characteristics of men with benign prostatic hyperplasia. Kailan ba sila lumalapit at kailan nagpapakonsulta? Kadalasan, yung mga mild symptoms lang, only 30% ang nagpapakonsulta. Then, pag medyo lumalala na, nararamdaman, naiistorbo na sila, 30% ng mga kalalakihan ang nagpupunta na sa doktor at nagpapakonsulta. And lastly, yung iba naman talaga matiisin dahil maraming ginagawa o may hanap buhay o maraming dahilan. Those are 20% of the time. Lalapit sila sa doktor kung kailang malalang malala na. So, at least, pag merong mild pa lang, lumapit na kayo. So, do it early. Yan po ang sinasabi. Huwag niyong hintayin na lumala. Okay. Huwag yung petiks-petiks lang, watchful waiting, tapos hihintayin yung lumala. Huwag na po. Okay. So, avoid watchful waiting. Dahil, kadalasan po, pag kayo'y nagpa-doktor kaagad at nagpa-konsulta kaagad, 10% ay nag-i-improve. Then, 49% ay na-maintain or hindi yung nagpa-konsulta agad. Pag nag-watchful waiting lang kayo pala, 10% nag-i-improve, 49% as is, and 41% ang lumalala. Kaya kailangan nyo talagang asikasuhin kaagad. Magpakonsulta kaagad kayo sa doktor para mabigyan kayo kaagad ng tamang lunas sa inyong sakit. Yun ang tinatawag na do it right. Dahil ano po ang pwedeng maging problema? Pwede hong lumala ang inyong nararamdaman. Pwedeng mag-impeksyon o paulit-ulit na impeksyon, yung sinatawag natin recurrent urinary tract infection. Dahil doon, pwedeng masira ang inyong kidneys. Tinatawag natin na urinary deterioration ng inyong kidneys. Number 3, urinary retention. Yung hindi lumalabas ang ihi, laging may natitira. That's why nagkakaroon ng problema sa daanan ng ihi. Dahil nai-stuck ang ihi, pwede magkaroon ng formation ng bato or urinary stone formation. Dito magkakasakit na. Remember, yung bato is a foreign body. Then, laging may infection yan and magbabara. So, further complication ang mangyayari. Dahil doon, pwede kayo rin magka-stricture. Kumikipot yung daanan ng ihi. And of course, katulad ng sinabi ko, pag pinabayaan nyo to, magkakaroon ng bladder dysfunction and
renal failure, and yung iniiwasan nating gastos, baka mauwi pa kayo sa operasyon. So inaano namin, ina-advise ko sa inyo, do it early and do it right. Okay. So next, paano malalaman? Number one, of course, sa next slide makikita natin, urinalysis. Ini-examine ang ihi kung may infection, o may dugo, o kumusta ang kidneys natin. For the blood works, katulad ng complete blood count. For kidney function, the BUN and creatinine. And para naman sa ating prostate is the PSA or prostate-specific antigen. Pag nakita natin may problema, we go further. Yung kidney, ureter, bladder, and prostate ultrasound. Doon po malalaman kung gaano kalaki ang prostate. And para sukatin ang daloy ng ihi natin, kung gaano kalala ang obstruction, is the uroflowmetry. So yun po the usual initial examinations na ginagawa. Then, ang susunod natin slide, kung kayo po ay nakatira sa malayong lugar o sa lugar na walang access sa mga diagnostic tools na to, pwede naman po merong 3. Yun. Pag kayo nasa, minsan merong internet, merong wala, but we have 3 item screening tool na sinasabi. Tandaan nyo po ito. 3 tanong lang. Number 1 is, have you found it difficult to start urinating if you hold on for too long? Ibig sabihin, pag kayo ba ay nagpigil sa pag-ihi, nahihirapan ba kayo mag-start ng urination? Or simulan ang pag-ihi? Number 2, have you found it difficult to start urination during the night? Sa gabi, pagkagising nyo, naiihi kayo, gigisingin kayo, babangon. Pagpunta nyo sa CR, matagal ba bago lumabas ang ihi? Kasi minsan, ang tagal-tagal nyo na nakatayo, inaantok ka. Hindi pa rin lumalabas kaagad. Hindi nagsisimula ang paglabas ng ihi. And pangatlong tanong, has your urinary stream been weaker at night? Pag gabi ba ay ang pag-ihi nyo, yung daloy ng ihi ay mahina? To the point na nababasa ang inyong tsinelas. Yan. So, pero meron kayong 3 manifestation na to. Difficult in starting urination pag nagpigil sa pag-ihi. Difficult of starting urination sa gabi pag ginising kayo. And kumahina ang daloy ng ihi pag umiihi kayo sa gabi. Malamang-lamang po, meron kayong problema sa prostate. The next thing is, examinin lang kung ang PSA nyo ay mahina, mababa or normal. Pag mababa ito below 2, pwede na ho kayo maggamot. Pag medyo mataas, kailangan pang saliksikin kung ito ba ay cancerous o hindi. Okay. After the 3-item screening tool, malalaman na natin yung mga problema. Kayo ba ay may benign prostatic hyperplasia, prostatitis ba, or prostate cancer? Okay. So usually, ang prostate po ay nasa labasan ng pantog. Kadalasan ito ay maliit lang, kasing laki lang ng siniguelas. Pero pag ito ay nagka-problema, pwede itong lumaki kasing laki ng santol. Or pwedeng bangkok na santol.
Kaya ang labas ng ihi, mahinang-mahina or nababarakan pa. Okay, so yun po ang nangyayari doon. So, paano natin ginagamot? Katulad ng sinabi ko, iwasan natin watchful waiting, mga halamang gamot. Then, phytotherapy or yung mga halamang gamot. Alpha blockers, pwede rin naman. Or 5-alpha reductase inhibitors. Then, anti-muscarinics. Pwede rin combination therapy, ipagsasama mo yung iba-ibang gamot. Or, siyempre, mayroong other options. Iba-ibang gamot dyan na nabibili sa internet. Okay. So, ito po yung mga pinagpipilian. Pero bago tayo tumuloy, babatiin ko muna, advertisement muna. Unang-una, thank you very much, Marivic Kabalitan. Salamat. Bago tayo pumunta sa treatment, kung ano nangyayari pag binigyan natin ng gamot. Again, hello to Absidi. Hello to Shane Deliomas. Okay, so tuloy na tayo. Usually po, pag kayo'y naggamot, pag mild pa lang ay ginamot nyo ng mga halamang gamot, kadalasan po sa mild symptoms, 30% nag-i-improve. Sa moderate symptoms, ay pag ginamot pala kayo ng halamang gamot, mangyayari po 30% mag-i-improve. Ang 50% magiging moderate na lang. And 20% lalala. Pag wala kang gamot na binigay, syempre, pag mild lang nagsimula ka sa mild, 40% will be maintained sa mild. Then, ang lalala naman, magiging moderate, is 50%. And yung talagang malalang malala ay 10%. Pag ang may BPH naman, na mild symptoms, ay binigyan mo lang ng isang alpha blocker, ang mangyayari po, ang 40% will stay as mild, 50% magiging moderate, and 10% ang talagang malala, magiging severe ang problema. Then, doon naman sa may mga mild symptoms problem na magkakaroon, mabibigyan mo ng combination therapy katulad ng alpha blocker, pampaluwag sa daanan ng ihi, at saka 5-alpha reductase inhibitor, yung pampasliit ng prostate. Ang 70% will stay as mild. Only 20% na lang ngayon ang magpo-progress into moderate, and 10% ang magiging severe. So, pag binigyan mo kagad ng combination therapy, mas malaki ang chance na ma-maintain lang sila. Ngayon, doon naman sa study, nakita din nila sa mga may moderate symptoms. Doon sa may moderate symptoms, pag binigyan mo ng halamang gamot, phytotherapy, yung may moderate symptoms nag-i-improve into mild 30%. Then, yung lumalala, will stay moderate pa rin, is 60%, and 10% ay lumalala. Pero pag hindi mo sila binigyan, 70% will stay as moderate, and 10% would become severe. Nasusundan niyo na po ako. Pero,
Pag binigyan mo ng gamot, katulad ng alpha blocker, 70% would stay as moderate and 10% na lang ang lalala. Pag binigyan mo naman ng combination therapy, only 5% ang lalala and 80% will stay as moderate. Ngayon, pag ang pasyente naman sa susunod ay lumapit sa inyo na malala na ang problema, dito po makikita ang problema, ang ebidensya. Sa phytotherapy, hindi na ginamit. Pag walang treatment na ginawa, 40% lang ang magiging mild. Tapos, will stay as magiging moderate is 55% and ang lalala pa rin is 5%. Ganun din, pag isang gamot lang ginamit, alpha blocker lang, for example, ang mag-i-improve into mild is 20%, 30% magiging moderate, gaganda konti, and would stay severe is 50%. Ganon din pag combination therapy. Ang message lang dito is bigyan mo kaagad ng combination therapy para at may chance na mag-improve siya kaagad. Next slide, please. So, pag maaga mong binigyan ng gamot, ano mangyayari? Combination therapy, 80% gumagaling. Yay! Pag isang gamutan lang, yung alpha blocker lang, syempre, paluluwagin nyo lang yung daanan ng ihi. Ang prostate gland, doon pa rin malaki. Oras na hinto mo yung gamot, babalik ulit yung manifestation. So, 60% lang ang nag-i-improve. Next slide, please. Sa complications naman, yung pwedeng magbara ang daanan ng ihi at saka yung talagang pwede na siyang, kailangan na siyang operahan. Pag binigyan mo ng isang gamutan lang, 13.9% ang pwedeng lumala o ma-opera. While pag binigyan mo kagad ng combination, 4.1% lang ang pwedeng lumala. At imagine sa 100 tao, 4 lang pag binigyan mo ng gamot, 4 lang po ang pwedeng magkasakit ng malala. At saka magtuloy-tuloy na kailangan operahan. Okay. Next. So, yun po. Katulad ng sinabi ko, for our final message, number 1, kailangan lumapit kayo sa doktor. Early consultation. Hindi ho ibig sabihin diretso kayo sa urologist. Kahit na sinong doktor po sa inyong area ay marunong mag-treat sa problema sa daanan ng ihi. Kailangan lang pong maaga. Ngayon, pag 1 linggo na, 2 linggo, nahihirapan pa rin kayong umihi. That would be the time na lalapit na kayo sa espesyalista, sa isang urologist, para magkaroon ng early diagnosis and treatment. Katulad sa pinaliwanag ko sa inyo kanina, ang early diagnosis, early treatment ay gumagaling kaagad, nababawasan yung chance na magkaroon ng komplikasyon and nababawasan yung chance na ma-opera kayo dahil sa problema sa prostate. So, pinakamaganda rin, third message is, kung pwede, gamutin nyo ang cause ng sakit. Kung ang sakit ay dahil sa BPH, paglampi ng prostate ka, nagbabara ang labasan ng ihi, give combination therapy para palakihin nyo ang labasan ng ihi, paliitin nyo ang prostate para tuloy-tuloy na gumagaling yung inyong pasyente. Okay.
So I think that's all for the day. Sa umagang to, maraming salamat. Bago ako magpaalam, I would like to say thank you kay Beck. Hi, Beck. Beck Alcazar. Then, wow! Talagang from Cebu. Kumusta ang Cebu? Kagagaling ko lang dyan. Tama-tama sana, birthday ni Uncle Turing. Regards. Then, to Dalia Zaragoza de la Vega. Hello. Then, thank you very much kay Roberto B. Lagrimas. Thank you. Sino pa? Ang dami. J.I. Sadi. Kumusta po kayo dyan? Thank you very much for watching, Maribik. Cecil Tristeza. Hi, Cecil. See you on February. Hopefully, makauwi kayo. Kumusta dyan sa States? Lumalamig na ba o umiinit na? O malamig pa rin? Kumusta talaga Cecil from the USA? Then, meron pa akong babatiin. Lagi itong nanonood sa atin. Si Cesar Balenya and si Leonides Miranda. Hello. Thank you for watching. Sana sasamahan niyo ako ulit. Tapos, si Rowena Digala. Thank you very much. Kumusta dyan sa Chicago? Pupunta ako dyan sa Chicago on May. Sana magkita-kita tayo. Okay. So, ang galing nanonood pati ang nasa States. Buti may time kayo panoorin kami. Konting information, konting salita, konting oras. Just do it short, do it early, and do it right. Para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng komplikasyon at paglala ng ating sakit. Bago ang lahat, thank you din. Marley, thank you. Marley Guasa. Nanonood siya from Alabang, Muntinlupa. Yan. Thank you very much. So, please like and share my Facebook page, Dr. Wilfredo Tagle. See you next week, Saturday, 11 o'clock in the morning. Maraming salamat po.